Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa you channel for Showbiz Update. Andito na naman ako para maghatid ng latest update tungkol po sa Kim Pao. So mainit na pinag-uusapan po no, ang love team na Kim Pao ngayon sa sobrang dami po ng nakasuporta sa kanila, lalo na ngayon na mayroon po silang upcoming movie. Tuwang-tuwa nga po ang mga fans na finally ay mayroon na rin pong movie after po ng ilang taong successful na love team at pagsasama po nung dalawa. So, isa sa pinakamainit na pinag-uusapan sa social media ay ito pong naging pangungulit ni Vice Ganda kay Kim Chiu sa Showtime. Muling nabuhay ang dugo po ng mga Kim Pao fans dahil hindi daw kayang magsinungaling or hindi magaling magsinungaling itong si Kim Chiu. Alam na alam daw po nila sa sagutan nito kung ano ang totoo kasi hindi magaling magsinungaling si Kim. Isa sa ikinatuwa ng mga fans ay talagang si Kim Chiu alerto, no? Alam na alam ko ano yung kanta ni Paolo Avellino. Tinanong nga po kasi siya ni Vice Ganda noon kung kaninong kanta daw yon. Sagot ni Kim ay kay Paolo. Alam na alam daw talaga ni Chinita Princess yung kanta ng jowa niya ayon po sa mga fans ng Kim Pao. And grabe na yung kulitan din po dito sa Showtime na kung saan ay talagang pinupush din yung love team ni Kim Chiu. Anyway, ayun nga, alam na alam daw talaga yung kanta ng jowa. Jowa, ibig sabihin si Paulo. So, talagang trip na trip po nilang ulitin itong si Kim Chiu. Samantala, isa rin sa pinag-uusapan ang tungkol dito sa naging birthday ng ate po niyang sila Kam Chiu birthday celebration na kung saan pansin nga po ng marami na ang suot daw na dress nitong si Kim Chiu ay kaparehas po ng suot-suot niya ng kasama niya ni Paolo Avellino. And meron tayong nababasa na kung saan talagang nandoon sa party itong si Paolo Avellino pero saglit lang siya doon. Umalis din agad daw itong si Paulo. Bakit kaya? Pero ang importante sa mga fans ay yung malaman nga daw po na invited itong si Paulo sa birthday celebration ng ate ni Kim Chiu. So wala lang po siya dito no, sa mga video, sayang. Matutuwa sana ang Kim Pao fans kung sakali. Ito po yung ilan sa update to. And meron nga nagsasabi, natanggap na tanggap, welcome na welcome, and legal na legal ang Kim Pao, ang relasyon ng dalawa sa side ni Kim Chiu. Napaka-conservative family lang daw talaga ng mga Chiu, lalo na si Kim. Kaya siguro nga mas prefer po nila yung tahimik lang na relationship. Sabi pa dito ng isang fan kaya nga daw tumatagal ang relationship ni Kim Chiu ay dahil hindi siya basta-basta naglalabas sa public. Sabi dito, kaya tumatagal ang relationship ni Kimi kasi hindi niya basta-basta or hindi niya basta nilalabas sa public. And hindi porke hindi umamin, liar na. Bakit naman siya aamin? Si Paulo tanungin niyo, wag si Kim. May mga white lies nga naman, ano? And kumbaga hindi rin naman nga obligado si Kim Chiu na ipaalam sa buong mundo. Para saan nga naman? Para lang makialam at guluhin yung tahimik na relationship. Parang ganyan yung nais iparating ng mga fans, no? Na be happy na lamang dahil what you see is what you get naman. Always naman na ang action is louder than words. Kaya naman huwag na lamang maghangad at magdemand na para bang mga VIP person na sabi nga dito, katulad po nito, no, mula kay Visitacion de Guzman, malita bagay pinapalaki. May maibash lang. Dapat lalaki ang umamin. Kung tutuusin, saka hindi naman na kailangan aminin. Action speaks louder than words. Matutong maghintay.
And about nga po doon sa birthday party na yon ng kapatid ni Kim Chu, merong nagsasabi na imposible na hindi invited itong si Paulo kasi napaka-close daw ni Paulo sa family nitong si Kim kasi nga legal. Di umano ang relationship ng dalawa sa side ni Kim at botong-boto ang mga ito kay Paulo. Meron ngang sinisingit pa ang pangalan ni Zian Lim kasi unlike daw kay Zian, mas boto ang side ni Kim kay Paulo kaysa kay Zian. Pero syempre hindi na po natin uukatin yung past na yan. To respect, of course, kasi sabi nga ni Kim, hindi na nga siya nagsasalita patungkol dito para mamatay na lang yung issue or mamatay na lang yung usapin kasi gusto niya ng peace, gusto po niya ng tahimik lang after the breakup. Nakakadagdag pa nga naman yung sulsol, lingaw-ngaw ng mga tao about doon. So sa halip na nasa healing process ay baka maging reason ang mga fans para hindi makapaghilom si Kim. Sabi nga dito, imposibleng wala doon si Pao sa birthday party ni Ate Lakam. Nakablock na siya. Baka diretso na lang siya pumunta. Bakit hindi? Ini-invite mga kilala or kilala na nga ni Ate Lakam. Sige, dilulubil. Grabe nga naman yun. Pero yun, hindi lang naman ikaw yung nag-iisang nagsasabi na diretso at nakablock nga po simple lang itong si Paulo doon sa birthday party kasi saglitan lang nga daw siya at spotted doon. Samantala, narito naman ang ilang reaction ng mga fans hinggil po sa naging viral clip ni Kim Chu sa Showtime, yung sa pangungulit po ni Vice Ganda. Sabi po dito ni Emily Bayon, huwag kayong ganyan sa Kim Pao. Nakakahiya sa side ni Kim na siya ang unang umamin. Paano kung si Pao magtinay? Di siya ba ang nakakahiya? Siya pa ang nakakahiya. Dapat kay Pao unang marinig ang tungkol sa kanila. Kasi siya ang lalaki. Hindi ba, mga kamarites? Grabe nga naman sa mga kamarites. Sabi naman ni Patricia dito, nahiya naman si Kim kung siya ang umamin. Dahil babae siya, intindihin nyo naman si Kim. Kasi marami rin pong nagalit nasaktan na na i-deny daw ni Kim itong si Paulo. Sabi naman dito na isa pa natin commentor, hindi si Kim Chu tulad ni Janine na assuming sa ka-love team. At isa pa bilang babae, mahihiya tayo kung mauuna tayong umamin. Para sa akin, aamin lang ako kapag ang lalaki ang unang umamin. Baka ganyan lang talaga ang pananaw ni Kim. So kayo ba, ano pong inyong say patungkol dito? Pa-comment lang sa baba. And kung nagustuhan nyo yung update natin ngayong gabi, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more Kim Pao updates. Maraming salamat!